Magandang araw po sa ating lahat. Gayon din po sa ating mga OFW. Saan man po kayong panig ng mundo naroon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po ay araw ng Martes, July 22, taong kasalukuyan. Kamakailan ay napabalita ang pagbili ng Pilipinas ng mga fighter jet na galing sa bansang South Korea. At ito ay ang FA-50 Block 70 Light Combat Aircraft. Malaking bagay po ang magkaroon tayo ng ganitong klaseng mga fighter jet. At meron na naman tayong nadagdag sa hanay ng ating depensa. At kahit paano ay makakasabay na tayo kung sakasakaling may mga banyagang fighter jets na papasok sa ating nasasakupan. At dapat po nating tandaan na hindi po tayo bumili ng mga fighter jet upang makipagdigma. Hindi po ganun yon. Tayo po ay naghahanda po lamang sa kung sakasakaling may dumating na pangyayari na tayo ay sasakupin ng ibang bansa, ay tayo ay nakahanda. Ang light combat aircraft gaya po ng FA-50 ay isa pong sasakyang panghimpapawid sa labanan na karaniwang mas maliit, mas masigla at na-optimize para sa mas mababang intensidad na mga labanan. Kumbaga, hindi po siya yung pandiin. At para po mas lalo nating maintindihan, narito ang mas detalyadong pagsusuri ng mga kakayahan ng FA-50 Block 70. Ang FA-50 Block 70 ay mayroon pong isang ISA radar. Ito ay aktibong electronically scanned array radar, ay nagbibigay ng pinahusay na pagtuklas, pagsubaybay at pagtarget ng mga kakayahan, kabilang ang kakayahang gumamit ng beyond visual range air-to-air missiles. Ang radar na ito ay nakakatulong sa isang piloto na maberipika o malaman kung anong klaseng eroplano ang kanyang makakaharap. Pangalawa, ang FA-50 ay may kakayahang mag-refuel sa himpapawid. Ito ay makabuluhang nagpapahaba sa saklaw at oras ng pag-ikot ng eroplano na nagpapahintulot para sa mga pinalawig na misyon sa ibabaw ng archipelago ng Pilipinas at sa kanlurang dagat ng Pilipinas. Pangatlo, ang FA-50 ay may sopistikadong sandata. Ang Block 70 ay maaaring magsama ng mas malawak na hanay ng mga sandata mula sa himpapawid patungo sa himpapawid o air-to-air at mula sa himpapawid patungo sa lupa o air-to-ground. Kabilang ang mga precision-guided munitions tulad ng GPU-12 paveway to na smart bomb. Pang-apat, ang FA-50 ay mayroong sniper targeting pad. Ang pagsasama ng sniper advanced targeting pad ay nagpapahusay sa kakayahan ng eroplano na tukuyin, subaybayan at makipag-ugnayan sa mga target na may mas mataas na katumpakan. Modernized cockpit and mission systems. Ang mga pag-upgrade sa cockpit at mission systems ay nagpapabuti sa kamalayan sa sitwasyon at workload ng piloto. Po ang mga kakayahan ng isang FA-50 Block 70 Light Combat Aircraft.
tumungo naman po tayo dito. Philippine Air Force says it needs more multi-role fighter jets. Matagal na po itong, nung nakaraang buwan lang po ito ibinalita. At ang mga balita nito po ay ang Philstar. Ayan po. Ang Philippine Air Force ay matagal nang nagsasabi na kailangan po natin ng multi-role fighter jets. At kung tayo po ay magkakaroon nito, ay napakalaking bagay po. Sapagkat lalong huhusay po ang ating hanay sa depensa. Ang multi-role fighter jets gaya po ng F-16 ng Amerika at yung Just 39 Gripen ng Sweden, at ang napupusuan pong bilhin ng Philippine Air Force ay ang F-16, dahil ang F-16 po ay subok na po sa larangan ng digmaan. Marami na po siyang pinagdaanan ng mga giyera. Hindi po matatawaran ang kakayanan nito pagdating po sa digmaan. Matagal na pong plano bilhin ito ng Philippine Air Force. Hindi lang po maiskatuparan dahil po sa ilang kadahilanan. Una na po dyan ang kakulangan ng budget o pondo. Hindi po sapat ang budget para po tayo makabili ng isang F-16 fighter jet. Dahil ang halaga po ng isang F-16 ay umaabot po ng 40 to 80 million US dollars. At wala po tayong ganong kalaking pondo o sapat na pondo upang makabili ng isang squadron ng F-16. Pangalawa, wala po tayong malawak na airport upang mapaglagyan ng nasabing fighter jets. Ang Pilipinas po ay napapaligiran po ng katubigan. Kakailanganin po natin ng sasakyang pangdagat o kaya ay mga fighter jet upang mapabilis po ang pagresponde kung meron man pong papasok sa ating nasasakupan. Ang multi-role fighter jet gaya ng F-16 ay dinisenyo para sa mas malawak na hanay ng mga misyon at maaaring humawak ng mas may hirap na senaryo ng labanan. Ayon sa US Defense Security Cooperation Agency, inaprubahan ng US State Department ang alok ng 20 F-16 fighter jets kasama ang kaugnay na kagamitan militar na may halagang 5.58 billion US dollars. Ayon sa DSCA, naipadala ng ahensya ang kinakailangang sertifikasyon na nagpapaalam sa Kongreso tungkol sa posibleng pagbebenta nito. Ang iminungkahing pagbebenta na ito ay susuporta sa patakarang panlabas at pambansang seguridad ng Estados Unidos sa pamamagitan ng pagtulong na mapabuti ang seguridad ng isang estratehikong kasosyo na patuloy na isang mahalagang puwersa para sa pampulitikang katatagan at pag-unlad ng ekonomiya sa Timog Silangang Asya. Idinagdag ng ahensya na ang iminungkahing pagbebenta ay magpapahusay sa kakayahan ng Philippine Air Force na magsagawa ng maritime domain awareness at close air support missions at pahuhusayin ng kakayahan nito sa pagsugpo ng mga depensa ng kaaway sa himpapawid at aerial interdiction.
Ang mga F-16 fighter jets ay magpapatibay din sa mga armed forces ng Pilipinas upang protektahan at ipagtanggol ang teritoryo ng bansa, pati na rin ang pagpapalawak ng interoperability sa mga puwersa ng US. Sa kabilang banda, tiniyak ng gobyerno ng US na ang pagbebenta ay hindi magbabago sa balanse ng kapangyarihang militar sa rehiyon o makakaapekto sa kahandaan ng Amerika na ipagtanggol ang sarili. Ang iminungkahing pagbebenta ng gagamitang ito at suporta ay hindi magbabago sa pangunahing balanse ng militar sa rehiyon. Wala ring masamang epekto sa kahandaan ng depensa ng US bilang resulta ng iminungkahing pagbebentang ito. Dito na lang po ang ating pagbabalita. At muli po, ako po yung humiling sa inyo. Paki-subscribe naman po at paki-like na rin po ng aking munting channel. Malaking bagay po ito sa aming mga bilang mga content creator. At doon naman po sa mga nag-subscribe na at nag-likes at patuloy pang nanonood sa aking mga video, maraming salamat po sa inyo. Kita-kita po ulit po tayo sa akin pong mga video i-upload. Muli po, maraming pong salamat.